As a laundry shop owner, I'm sure marami po kayo mga business challenges na hinaharap. Una na dyan ang competition. Isunod natin ang market demands, no? At pangatlo yung operations natin, no? Lahat po yan very demanding. Sa competition, for example, laging low pricing ang kalaban, no? Yung mga ibang laundry shop, yan, alam niyo to, Ma'am Perry, no? Yung mga tumatabi sa iyo na ang bababa ng presyo. So paano ba 'yon? Ano ba 'yan, 'di ba? So kanina nabanggit na natin, do not fight them on pricing. Okay? Compete on value, meaning kilalanin niyo yung mga customers niyo, build a relationship with your customers and deliver the kind of value na hinahanap ng customer niyo. Yung mga customers po na mahilig sa budget, mahilig sa low price, mahilig sa cheap services, ay doon na lang sila sa mga kalaban nyo. And good luck na lang sa kanila kung hanggang gaano sila makakatagal. But ang importante, you price your services properly. Mamaya po pag-uusapan natin yung part of our discussion, how to price your services. No? And of course, focus on delivering value na hindi nabibigay ng kalaban nyo. Para pag na-experience ng customer nyo, sumubok sa inyo, nagustuhan, pumunta doon sa kalaban, hindi nila nakita yung same experience, babalik sa inyo yan kahit na there's an additional premium para matanggap nila yung service na yun. Okay? So, ganyan po yan. Yung mga ayaw bumalik at gusto lang mura, ay hayaan nyo na po sila dun. Hindi nyo po mga customers yun. Okay? And then market demands, talking about mga budget conscious. Ito nga, hindi ba? Yung kalaban mo, nagpe-presyo ng mababa, yung mga customer, naghahanap ng mababang presyo. Hindi naman po natin masisisi yung mga customers. However, sa competitor, wala na tayong magagawa. Pero sa mga customers, pwede po tayong may magawa pa, which is let's offer them more value. When they pay us their money, iisipin nila, ang sulit naman dito sa shop mo, ang linis ng laba, fresh na fresh, ang bilis nyo mag-respond sa mga request namin. Hindi katulad doon sa kabila, ang susungit, parang hindi kami kilala. Ay nako, nainis ako doon. Buti pa dito sa inyo, kahit sabihin na natin may konting kamahalan kayo, pero sulit naman. Tapos magbibigay pa ng tip. Diba? So sabihin, afford naman talaga nila. At yun po yung mga customers na habulin nyo. Yung mga talagang hindi natataas ang pricing babayaran dahil para sa kanila, basta mabasa lang yung damit ko, matuyo, okay na yan, suotin ko na ulit. Nako, ay hayaan nyo na sila doon sa mga mababa magpresyo. Pero kayo, para kumita at maging profitable ang negosyo, focus on better value, better quality, better service, at price properly. Okay? And finally, operations. Siyempre, isa lang ang reklamo, ay, nagtataas ang mga presyo. Diba? Nagmamahal ang LPG, tumataas ang kuryente, tumataas ang singil sa tubig. Naku, lahat na lang nagtaasan. So, good question po yung kaninang tinanong. Should we adjust our prices? And the answer is, of course. No? Yun nga pong mga supplier, nagtataas ng presyo. Tayo, anong gagawin? Alangan naman pong tayo ang maipit sa ating mga customers at sa ating mga supplier ng kuryente, supplier ng tubig, supplier ng mga laundry chemicals, etc. No? So we have to adjust accordingly. So please adjust your pricing based on what you need to achieve para hindi po kayo malugi. Okay? So kaya po natin ginawa ang Labada Plus Masterclass para po matulungan kayo mga laundry shop owners na ma-optimize ang inyong business operations, matutunan how to innovate on your sales and marketing dahil pag pinagsama niyo yung dalawa na yan, it will increase your profits. Okay? Now, bahagi din ng objective po natin is to provide you with specific practical knowledge, skills, and strategies to make your shops more profitable. Okay? Now, throughout the program, I promise you, I'll be sharing with you practical steps that you can actually apply in your business. Ang challenge sa inyo, ano yung i-apply nyo, hindi ba? At tototohanin yung i-apply sa business nyo, right? So yun po yung challenge sa inyo as a shop owner. So I will tell you practical steps, action steps na pwede nyo gamitin. Ang tanong, alin po doon ang i-apply nyo? Now, my recommendation is, magpili lang kayo ng isa, okay? And then apply nyo muna yung isa na yon and then see how it works.
and then dagdagan nyo ng pangalawa, pangatlo, pang-apat. Total, makaka-receive naman po kayo ng recording ng ating session. You can keep listening and listening and listening to our webinar para po madagdagan ng kaalaman nyo at lalo nyong maalala yung mga ibang steps na i-share ko sa inyo. Okay? Kasi hindi ko po may expect na if I share, example lang, I share 50 tips, no, or 50 action steps. Hindi ko naman po ine-expect na gagawin nyo lahat yung 50. But ang ine-expect ko po, kumuha kayo ng isa o dalawa hanggang tatlo dun sa mga i-share ko sa inyo at i-apply nyo. Because remember, applied knowledge is power. Pagka knowledge lang yan, alam nyo lang pero hindi nyo ina-apply, walang power. Okay? So applied knowledge is power. So pick those things that you want to apply. So ano